Mga kabayan, tinuligsa ng mga kongresman ang kanilang kabaro na si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libiste. Kaugnay sa di umano ay 2 milyong Christmas sa bonus ng bawat kongresista. Matatandaan na ibinunyag ni Libiste na tig 2 milyon pesos ang ibinibigay sa mga kongresman. Mabuti po na malaman ng publiko may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Noong Oktubre din, dagdagan ko po, may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget at buwan-buwan meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Sa kabila nito, iginiit naman ng ilang kongresista na hindi Christmas bonus ang kanilang tinatanggap, kundi bahagi ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng tanggapan ng House of Representatives. They are not bonuses. So there's a misinterpretation. How indisingenuous of him na yun ang ilalabas niya. I think for someone who only has a hammer, he sees everything as a nail. If he does not want the MOE, if he does not want to run his district office because I believe he's a billionaire, he does not need that kind of money, so be it. That's his choice. But to project that the House is and all the members are rotten because we received the MOE is not only unfair, it's disingenuous. Samantala at tila nakakuha naman ng kakampi si Libiste matapos magpahayag at pagbubunyag si Attorney Harry Roque kung saan ay pinatunayan niya ang mga sinasabi ni Libiste na totoong may natatanggap na Christmas bonus ang bawat kongresista. Ngayon, ang una-una kong sasabihin, totoo po yan. Meron talagang 2 million na bonus ang mga congressman. Yan po ay nanggagaling kuno sa speaker. At hindi lang po yan. Kada magre-recess ang Kongreso at 4 na beses nagre-recess ang Kongreso, meron din pong tag 2 million yan. Dahil ang dahilan, kapag uuwi sa distrito, maraming bigay-bigay, so binibigyan ng tag 2 million. So Christmas gift po talaga yan, Christmas bonus yan, pero kaya naman binibigay sa Kamara de Representante dahil ang dahilan, mamimigay din ang mga congressman sa taong bayan. Pero wag niyong i-deny na yan ay Christmas bonus. Dahil yan talaga po ay tunay na Christmas bonus na kayo lang mga congressman at mga senatong ang nakikinabang. Malinaw po yan. Karanasan ko po yan bilang isang kongresista. Talaga pong pagpasko may Christmas bonus over and above. Samantala sa iba pa mga balita, nagpahayag ng pagkabahala si Ombudsman Boying Remulla kaugnay ng pagkakalat ng maling impormasyon sa social media. Partikular ang mga kumakalat na balitang siya umano ay nasa ospital. Ayon kay Remulla, hindi totoo ang naturang mga ulat at malinaw na halimbawa lamang ito ng disinformation na ikinakalat ng mga tinatawag na trolls sa internet. Sa isang panayam, iginiit ni Ombudsman na dapat pag-aralan at magpatupad ng mas mabigat na parusa laban sa mga individual o grupong sadyang nagpapakalat ng peking balita at gumagamit ng peking identity sa cyberspace. Aniya, ang ganitong uri ng gawain ay hindi lamang panlilinlang sa publiko, kundi nakakasira rin sa tiwala sa mga institusyon ng pamahalaan. Sa kabila nito, hindi pa rin nagpapakita sa publiko si Remulla o sakat anong press con man lang bagay na ito ang hinahanap ng netizen. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama natin panoorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Hindi patas at hindi matapat. Ganyan inilarawan ni House Assistant Majority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong ang isa sa pinakahuling aligasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Leviste. Ang neophyte lawmaker ang nagpahayag na may 2 million pesos o mas mataas pa rito na halaga ng Christmas bonus umano ang mga kongresista. Nauna nang iginiit ng ilang House leaders na hindi ito bonus kundi bahagi ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE ng tanggapan ng District Representatives. Mabuti po na malaman ng publiko may ganitong klaseng mga bonus na nagkataon ay halos kasabay ng approval ng budget. Noong Oktubre din, dagdagan ko po,
may 1.5 million pesos na ibinigay sa araw ng pagboto para sa budget at buwan-buwan meron pong mahigit kumulang 1 million pesos per member. Ang lumalabas po, ang isang representante ay may 20 million pesos of MOOE at sweldo kada taon. Times 318, ito po ay mahigit 6 billion pesos. They are not bonuses. So there's a misrepresentation. How disingenuous of him na yun ang ilalabas niya. I think for someone who only has a hammer, he sees everything as a nail. Tila sumamari ng loob ng Lanao del Sur congressman sa neophyte lawmaker dahil sa mga aligasyon nito sa mga kasamahan sa Kamara. If he does not want the MOE, if he does not want to run his district office because I believe he's a billionaire, he does not need that kind of money, so be it. That's his choice. But to project that the House is and all the members are rotten because we received the MOE is not only unfair, it's disingenuous. Dagdag pa nito, accounted for at well-documented ang MOOE ng Kamara. Dumadaan din anya ito sa auditing processes. Nagtataka si House Assistant Minority Leader at Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adjong kung bakit hindi namamatay ang issue ng umano'y palit liderato sa Kamara. Itinanggi nito ang pinakahuling ulat na mayroong namumuong kudeta laban kay Speaker at Isabela 6th District Representative Faustino Boyedi III. Pinabulaanan din nito ang paratang na malayo ang loob ng House Speaker sa mga miyembro ng kapulungan at kailangan pang manghingi ng permiso mula sa tanggapan ng House Leader bago magpaunlak ng panayam sa media ang isang kongresista. So hindi ako nagkakaroon din ako ng tanong. Bakit lumalabas itong ganitong balita? Well, in fact, when you are in the House of Representatives, you see the opposite of what all of this balita are saying. Walang kudeta, walang instability, walang threat sa leadership. And I can tell you that straightforward. Maging si House Senior Deputy Speaker at South Cotabato 2nd District Representative Ferdinand Hernandez itinanggi ang mga aligasyon laban kay Speaker D. Anya, walang batayan ng mga ito, kabilang na ang umano'y pagiging hindi interesado ng Speaker na mapagtibay ang ugnayan sa ibang kasamahan sa Kamara. Samantala, naniniwala naman ang isang House Deputy Minority Leader na hindi nawawala ang issue ng kudeta sa House of Representatives dahil sa flood control corruption scandal. I guess, ibig lang sabihin nito ay hindi consolidated ang ruling coalition, no? Unlike before. Malamang dulot na rin ito nung pagkayanig ng naepekto ng corruption issue, ng flood control scandal. Gate pa nito, tila hindi buo ang pagkakaisa ng mga miyembro ng mayorya sa Kamara. Pinabulaanan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga usap-usapang siya ay dinala sa ospital. Inihayag din ang kanyang tanggapan sa pamagitan ng Assistant Ombudsman spokesperson na si Miko Clavano na fake news ang naturang balita at walang katotohanan. Ayon kay Clavano, nag-almusal pa si Remulla ng sinigang. Sinabi rin ni Interior Secretary John Vic Remulla na nakapaglaro pa ng golf ang kanyang kapatid. Noong 2023, sumailalim si Remulla sa quintuple bypass heart surgery at kalaunan ay na-diagnose na may leukemia. Subalit gumaling siya matapos ang chemotherapy, total body radiation at bone marrow transplant. Well, ngayong araw nito, ang pinag-uusapan, abay talagang pinagtutulungan nila si Congressman Leandro Libiste. Well, Congressman Leandro Libiste, dahil ikaw ay minsang nag-sit-in sa aking klase sa Constitutional Law 2 at dahil ikaw ay talagang matalino at talaga namang alam kong malinis ang iyong hangarin, dahil ikaw ay kumita na ng malaki sa iyong power business at hindi na kinakailang mangurakot, re-rest bakang kita. Ngayon, dating isang kongresista, pag-usapan natin, magkano ba talaga ang kubra ng mga congressman? Diba? Magkano ba talaga ang kinukuha ng mga nagmamalinis sa Delima, ng mga jokno na nagtatahimik ngayon? Ngayong may kontrobersya sa 2 million na Christmas bonus, tahimik. Ngayon, ang una-una kong sasabihin, totoo po yan. Meron talagang 2 million na bonus ang mga congressman. Yan po ay nanggagaling kuno sa speaker.
At hindi lang po yan, kada magre-recess ang Kongreso at 4 na beses nagre-recess ang Kongreso, meron din pong tag 2 million yan. Dahil ang dahilan, kapag uuwi sa distrito, maraming bigay-bigay, so binibigyan ng tag 2 million. So Christmas gift po talaga yan, Christmas bonus yan, pero kaya naman binibigay sa Kamara de Representante dahil ang dahilan, mamimigay din ang mga congressman sa taong bayan. Pero wag niyong i-deny na yan ay Christmas bonus. Dahil yan talaga po ay tunay na Christmas bonus na kayo lang mga congressman at mga senatong ang nakikinabang. Malinaw po yan. Karanasan ko po yan bilang isang kongresista. Talaga pong pagpasko may Christmas bonus over and above. At alam nyo pa, yung Christmas bonus na yan, posible po yan bukod pa dun sa chine-cheque. Kasi yung mga chine-cheque, yan yung mga nasa budget talaga na pantautan ng budget ng Kamara de Representante. So magkano ba talaga ang kubra ng isang kongresista? Well, una-una ho, yung sinasabi nila na para sa empleyado yan, hindi totoo. Kasi ang sweldo ng mga staff sa Kongreso, hindi po yan pinapasok sa budget ng kada congressman. Ang sweldo po ng plantilla at ng mga consultants, yan po ay nakapasok mismo sa budget mismo ng Kamara de Representante, hindi sa individual na congressman. Now, kada congressman po ay mayroong plantilla. Ano po yan? Okay, meron pong plantilla na 6. Okay, yung Chief of Staff, Legislative Staff Officer 4, 3, 2, 1, and 8. So, 6 po yan.